Cindy, alam mo, meron din akong angel. To, may ganito ka rin dati. Tingnan mo mabuti, ha? Wala ka ba naalala? No! It's ugly! I don't like that! It's pangit! Pangit like you! I really can't help it, Leandro. Tama bang ilapit natin si Ofelia kay Cindy? Tama bang pinabalik natin siya dito? Kung si Lara naging rason kung ba't kayo nag-away, baka naman si Cindy ang maging dahilan kung bakit kayo maging magkaibigan ulit. Pero I can't promise na mababalik pa ulit namin ang pagkakaibigan namin noon. Dahil ang bagay na nasira na, mahirap nang buuin. I really don't like her. If she gives you something, you just accept it. And then you show it to me. Gusto ko, alam ko. Pero anak, it doesn't mean na magiging close na kayo, ha? Iiwasan mo pa rin siya. Napakiusap ko lang si Cindy. Hindi siya si Lara, ha? Kaya konting distansya lang. Pero kasi, Leandro, di ba pamangkin ko rin naman si Cindy? Felia, tinanggap ka na namin ni Bessie uli. Kaya sana, tanggapin mo ang terms namin. Sige, hindi na lang muna ako lalapit kay Cindy. Total, di ba, si Bessie naman talaga pinunta ko dito. Kamusta nga pala yung buhay niyo dun sa Amerika? Kasi di ba nabanggit mo sa akin na pati na yung mga magulang ni Cindy. Wala bang kamag-anak na naghabol? Bakit biglang interesado ka ata sa history ni Cindy? Sinabi ko naman sa'yo, it's too dangerous kung patitirahin mo dito si Ofelia. As long as hindi nagugustuhan ni Cindy si Ofelia, I don't think there's anything I should be worried about. Parang ibang bata na talaga to si Cindy. Hindi ka naaalala ni Cindy. Pag-aantay ako hanggang sa bumalik ang memorya ni Lara. Ipapaalala ko sa kanya kung sino ang tunay niyang ina. Lara, anak, miss na miss ka na ng nanay. Ano ba ang kailangan kong gawin para maalala mo ako? Panginoon, maraming salamat po. Salamat dahil alam ko na kung paano ibalik ang memorya ng anak ko. Aling Lusing, asan na si Ofelia? Sasamahan kasi namin si Bessie sa therapy niya ngayon eh. Sir, lumabas po kasi. May gagawin daw. Hindi ba niya sinabi kung kailan sila babalik? Wala naman siya nabanggit na oras. Pero ang sabi niya, kailangan daw niyang gumawa ng saranggola. Saranggola? Oo, gagawa daw siya ng saranggola para kay Cindy. Ofelia! Ano naman yung ginagawa mo? Leandro, ano kasi... Ano yan? Teka, ibibigay mo ba kay Cindy yan? Ofelia naman, iniisip mo pa rin ba ni Cindy si Lara? Hindi, Leandro. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, di ba, si Cindy puro manika kasi yung nilalaro niya. Dati naman tinuruan mo magsaranggola si Lizzie saka si Lara, di ba? Hindi nagpapalipad ng saranggola si Cindy. At may dahilan ako kung ba't di ko siya tinuturuan magsaranggola. Bakit? Dahil ba naaalala mo si Lara kay Cindy? Hindi. Ayaw niya sa saranggola. Hindi siya mahilig sa saranggola. Hindi siya mahilig tanim, maglakad sa labas, maglaro. Ayaw niya na puputikan. Ofelia, huwag mo ipilit na si Lara. Si Cindy iisa. Magkaiba sila. Lalo lang magagalit si Cindy kapag pinilit mo sa kanya yan. Huwag mong kalimutan yung pinag-usapan naman natin, Ofelia. Alam ko yun, Leandro, pero sinusubukan ko lang naman eh. Dapat si Bessie inaasikaso mo. Huwag mo namang kalimutan yun. Iisipin ko tuloy, may dahilan ka kung bakit ka pumasok sa bahay na to eh. Wala. Siyempre naman, Leandro, walang ibang dahilan. Well, then prove it, Ofelia. Lara, anak, bakit naman ganito? Bakit ang hirap-hirap mong lapitan?
Hindi mo ko maalala. Wala kami natitirang pagmamahal para sa akin. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Bakit ka umiiyak? Dahil ba naging mean ako sa'yo? Sorry, I pushed you. Ang sabi sa akin ni Daddy, bad daw yung ginawa ko. Kaya, sorry na. Cindy. Bawal mo kong i-touch. Ayoko pa rin sa'yo. You're baliw eh. Kaya, don't cry na. Mas nagiging scary ka. Bakit kaya hindi ako marunong magpalipad ng kite? Sana matuto ako. Mukha siyang fun. Ako? With Tita Ophelia? Bakit magkasama kami? Ouch! My head hurts. Grabe. Aling Lusing, ang bait-bait talaga ni Cindy. Nako, mabait. Mabait pa yun sa'yo. Eh, tinawag ka na nga baliw. Saka nakakatakot. Hindi, Aling Lusing, kasi alam mo, nung nakita niya ako umiyak, sabi niya, tumahan na daw ako, huwag na daw ako umiyak. O diba, naalala ko nga sa kanya yung anak ko eh. Bait-bait talaga ni Cindy. Ay, sus, Ophelia. Huwag ka nga magpapaloko. Mamaya, itula ka na naman yan. O kaya pati rin. Masamang bata talaga yung Cindy na yan. Oh, maniwala ka sa akin. Anak na. Anong ginagawa dito ni Ophelia? Kilala mo yan? Oo. Isa siya sa mga kaagaw ko sa anak ko. Naiisip ko pa lang siya, kumukulo na ang dugo ko. Lagi niya akong sinisiraan kay Lara noon. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko lang siya sisirain. Dudurugin ko pa siya. At ikaw, Dikoy. Ikaw ang gagawa ng paraan. Cindy, nagugutom ka na ba? Hindi pa luto yung dinner eh. Gusto mo prutas na lang muna? Who are you? Sino ka? Ano ibig mo sabihin? Bakit may picture tayo together? Who are you, Tita Ophelia? Matagal na ba kitang kilala? Who are you, Tita Ophelia?
Bakit may picture tayo together? Kilala ba kita dati? Cindy? Oo. Kilala mo ko. Kasi alam mo, bahagi naman kasi talaga ako ng pamilya ninyo eh. Dito ka na nga lumaki sa farm. Alam mo, madalas nagpapalipad tayo ng saranggola. Ang galing mo nga magpalipad eh. Saranggola? Mahilig ako sa kites? Oo, Cindy. Tinuruan ka kasi ng Daddy Leandro mo eh. Alam mo, ang taas-taas mo nga magpalipad. Ikaw at ako, palagi tayong magkasama. Why hindi naman kita ma-remember? Cindy, tingnan mo ako mabuti ha. Cindy, ako kasi ang ano... Ophelia? Anong pinag-uusapan niyo? Pinagtutulungan ka ata ng mga yun para hindi mo makuha si Larry. Kahit magkampihan pa sila, wala akong pakialam. Makukuha at makukuha ko si Lara. Eh, anong gagawin mo? Susugod ka ba? O maghihintay na lang? Hindi lang ako susugod. Gaganti pa ako. Anong akala nila? Tapos na ako? Hindi pa, dahil nagsisimula pa lang ako. At sino naman ang target mo? Sino pa? Eh di may pinakamalaking atraso sa akin. Si Ophelia. Siya ang punot dulo ng problema ko kay Lara. Iniwan ko sa kanya anak ko pero hindi niya binigay kay Leandro. Orak. At nung binabawi mo na siya, aba, tinago pa sa'yo. Kahit kumampi pa siya kay Leandro, wala siyang magagawa kapag gumanti ako sa kanya. Lagot siya sa akin. Leandro, Anong pinag-uusapan niyo ni Cindy? Daddy, look what I found! Bakit may picture kami ni Tita Ophelia? Bakit may picture kami ni Tita Ophelia? Anak ng Tita Ophelia mo to. Hindi ikaw tong batang to. Sumakabilang buhay na siya. Siya si Lara. Bakit ko siya kamukha? Kasi minsan, aksidente, nagiging magkamukha talaga ang mga tao. Hindi ba, Ophelia? Hindi ikaw tong batang ito. oo, Cindy. Ibang bata yan eh. Si Lara yan. Daddy, sino si Lara? Si Lara, anak ng Tita Ophelia mo. Nung nakita ka namin, kahawig na kahawig mo siya. Pero patay na siya eh. Kaya huwag mo na siya isipin. Kaya ba naging crazy si Tita Ophelia dahil namatay si Lara? Ang Tita Ophelia mo mabait. Pero namatayan lang siya. Pero hindi siya ang dahilan kung ba't namatay yung anak niya. Anak, sakali may makita ka pang mga pictures na ganito, ilapit mo sa akin, ha? Ako mag-i-explain sa'yo. Daddy, alam mo, sabi sa akin ni Tita Ophelia, magaling daw ako magpalipad ng saranggola. Ikaw daw ang nagturo sa akin. Si Lara yun, anak. Yung anak na yun. Ikaw, hindi ka mahilig magsaranggola. Nako, iba hilig mo. Sa bagay, I like dolls. Natutuwa kasi akong laruin eh. Sophie, pwede ba kita makausap dun sa nangyari kanina? Ano ba bang pag-uusapan natin tungkol doon, Leandro? Di ba,
Nalinaw ko naman kay Cindy na hindi ko siya anak. Sabi ko nga, di ba, ibang bata naman yung nandun sa picture. Ophelia, alam ko masakit. Naiintindihan kita. At gusto ko rin magpasalamat sa'yo sa lahat ng pag-iintindi mo sa amin na hindi mo ginagawang komplikadong sitwasyon. Pakiusap ko lang, huwag masyadong binabanggit si Lara kay Cindy. Ophelia, huwag mo ipilit na iisa sila. Gusto ka namin pagkatiwalaan ni Bessie. Leandro, hindi ko naman pinipilit eh. Hindi rin naman ako naghahabol kay Cindy. Akala mo ba nung nawala sa akin si Lara lang ang nawala? Pati kayo naman ni Bessie nawala rin sa akin eh. At ngayon na bumalik na kayong lahat, naging sobrang masaya na ako. Sa tingin mo ba manggugulo pa ako? Gusto ko lang din naman na maging buo ulit ang pamilya natin eh. Oo, Ophelia, naiintindihan kita. Kaya hindi ako magsasabi kay Bessie. Ayoko rin siya mag-worry. At ayoko na magulo tayo ulit. Bakit? Ano bang hindi ko alam? Tsaka bakit tayo magugulo ulit? May problema ba? Wala. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa pag-aalaga. Bessie, naisip ko kasi baka mag-aral na lang ako kung paano magmasahe para mamasahin ko lagi yung paa mo. Ophelia, hindi mo kailangan gawin yon. Kontento na ako na kasama ka namin dito. At pwede kitang pagkatiwalaan pagdating kay Cindy. Okay na ako doon. Salamat, Bessie, ah. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Ophelia. Sa pag-aalagang ginagawa mo sa aming lahat. Naiinis ako sa sarili ko. Nagawa akong magsinungaling kay Cindy. Pero Ophelia, sinabi ni Leandro, ang alam natin lahat, na si Cindy kamukha ni Lara. At patay na si Lara. Hindi yun, Andrew eh. Kung makita mo lang si Leandro, grabe yung takot sa mga mata niya. Para siya nakakita ng multo nung makita niya yung litrano namin dalawa ni Lara. Lalo tuloy lumalakas ang kutob ko na si Lara at si Cindy ay iisa. Wala tayong magagawa. May hawak na papel si Leandro. Hanggat hindi ka naaalala ni Cindy, hindi siya si Lara. Andrew, alam mo ba, Andrew, nung kausap ko na si Cindy, nung nagtatanong na ako tungkol sa nakaraan niya, ramdam na ramdam ko. Andrew, siya si Lara. Nagsasabi ako ng totoo at gagawin ko ang lahat para maalala niya na akong ina niya. Ophelia, alam kong yan ang plano natin. Pero kailangan mo magdahan-dahan. Pag nalaman nila yung gagawin mo, ilalayo nila sa'yo si Cindy. Leandro, palaging nasa palengke si Janet. Nang lalandi lang ng mga customer nila. Mukhang wala talaga siyang pakialam kay Cindy, pare. Hindi kaya... Baka kasi may kumikilos na iba para sa kanya eh. O baka mali lang tayo ng hinala. Siguro totoo nga yung sinabi niya na wala talaga siyang pakialam kay Cindy. Wala talaga siyang inutupag kung di maghanap ng lalaking mayaman para sa sarili niya. Eh, kung titignan mo naman pare, eh, nasa dugo niya yun eh. Di ba nga nagawa niyang iwan si Lara dati? Kaya lang naman bumalik yun dahil dun sa hapon niya eh. Pati ngayon, iwan niya siya ngayon. Sana tumigil na siya. Para matahimik na kami mag-asawa. Pero pare, si Ophelia, alam mo namang hindi basta-basta titigil siya. Nagpalaki kay Lara eh. Natatakot lang ako sa pwede niyang gawin. So nga pala, may iba tayo. Si Bessie, kailan ba siya makakalakad?
Bessie? Bessie, ano kailangan mo? Okay lang ako. Kaya kong gawin ito mag-isa, Ophelia. Bessie, hindi naman ako si Leandro eh. Alam ko na kapag nandito siya at kasama mo, nagpapanggap ka na kaya mo lahat. Pero ako lang naman to eh. Okay lang naman sa akin na makita kong mahina ka eh. Hindi ako mahina, Ophelia. Hindi lang ako kasing lakas ng dati. Kaya pwede ba? Huwag mo akong paawaan. Gusto ka nang maligo? Pakihanda yung banyo. Ako nang bahalang pumili ng susuotin ko. Sabi ng doktor, kailan ka raw makakalakad? Wala siyang binigay na specific date. But I'm really hoping that it's gonna happen soon. That's good news, Bes. Mahirap lumaban ang nasa wheelchair. Wow. Thanks for indirectly telling me na wala akong kwenta. Na I'm helpless. Bessie, wala naman kaming bad intention by saying that. Diana's right. Kailangan mo nang magpagaling. Para mabantayan mo na si Cindy. Oo, at least mabantay mo pa si Ophelia. Eh ano ang gagawin ko? Nahihirapan nga akong maglakad. Napapagod na rin ako na palagi ako nakaasa kay Leandro. Na hindi ako makagalaw unless may magtutulak na maggulong na to. Bes, okay lang naman mag-emo pero kailangan mo na rin magdali or else. Or else what? Baka matalo ka sa laban niya ni Ophelia. Remember, kayang-kaya niya nang kunin si Cindy anytime. Hindi mangyayari yun. Ako ang mahal ni Cindy. Ako ang mami niya, kaya ako pa rin ang pipiliin niya. Pero hanggang kailan? Cindy! Anong ginagawa mo? Mommy? Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapalipad ng ganyan? Akin na yan! Akin na yan! Saan mo ito nakuha, ha? Saan mo nakuha itong laruan na to? Napulot ko lang po, Mommy. Bakit, Mommy? Anong problema? Hindi ka dapat naglalaro ng ganito. Hindi mo alam magpalipad ng kite, okay? You're not supposed to be playing with this. Pero hindi mo ba nakita, Mommy? Munti ko na mapalipad. It almost flew. No! No! Come here. Halika dito. Makinig ka sa akin. Hindi ka dapat naglalaro ng ganitong laruan. You don't like kites. Dolls lang ang gusto mo, anak. Dolls lang ang meron ka. Pero, Mommy... Cindy, huwag ka makulit. You listen to me. Ayaw mo ng kites, ayaw mo ng farm, ayaw mo ng plants, ayaw mo lahat yan. Ang gusto mo, dolls lang. Manika, anak, kaya ka nga merong dollhouse, diba? Kaya nga ang dami-dami kong biniling dolls para sa'yo. Diba? Anak, I don't want you playing with kites ever again. Okay? Dolls lang yung gusto kong laruin mo kasi yun lang naman talaga yung gusto mo. Gusto mo ba maglaro tayo? Do you wanna play with mommy? Huh? Andrew, dumating na yung araw
araw na pinagdadasal ko. Alam mo, mabait na sa akin si Cindy. Hindi na nga niya ako inaaway eh. Pagkatapos hindi na rin niya ako tinataboy ngayon. Sana magtuloy-tuloy yan, Ophelia. At sana mo makuha mo na siya. Wala na kasi akong balak kunin si Lara. Sa nakikita ko, okay naman siya dun kanila, Bessie eh. Kaya Andrew, ako na lang yung makikisama para sa anak ko. I'm afraid mukhang slow ang reaction ng katawan mo sa therapy, Bessie. We're seeing months bago magkaroon ng significant progress. Dok, wala na bang ibang paraan? Gagawin natin lahat para makalakad ka ulit. Pag natapos na to lahat, ayusin na natin yung kasal natin, ha? Oo naman. Mukhang nagkakalambingan kayo ng girlfriend mo, ah. Sali naman kami. Siguraduhin mo lang maayos trumabaho yung mga tao mo. Huwag ka mag-alala. Pagising natin bukas, good news ang babalandra sa ating dalawa. Ang sabi ko sa mga tao ko, huwag nilang tigilan. Baliwin nila kung kaya.